Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, Bilyonaryo News Channel. Ex-Budget Chief Pangandaman, now CEO of first and only Islamic Bank in the Philippines. Former Budget Secretary Amena Pangandaman is the new chairman and CEO of the Philippines Islamic Bank, the Al-Amana Islamic Investment Bank of the Philippines. This bank is a government-owned and controlled corporation acquired by the Development Bank of the Philippines in 2008. It was established in 1973 by virtue of a presidential decree signed by the late Ferdinand E. Marcos. Yan. So, CEO, President ng the only Islamic Bank in the Philippines. Galing ano? So, ano ngayon? I-connect natin ito sa sona ng Pangulo no last year. Mahiya naman kayo! Sinong tinatarget niya? Yung mga involved sa scam sa flood control. Tanong, na-involve ba ang DBM Secretary, yung ex, Amina Pangandaman? Yes, na-involve. Kaya nga nag-resign eh. Ano yung pasabog ni ex-Congressman Saldico? 100 billion. Siningit ko sa budget ng 2025. Tama ba yun? Utos ng presidente. Tinawagan ako ni DBM Secretary Amina Pangandaman at ni Yusek Adrian Bersamin. At ikinonsulta ko kay Martin Romualdez, sabi niya kung anong gusto ng hari, pagbigyan mo, gawin mo. So ginawa niya. Kompleto ng resibo, yung 100 billion na insertion. Nung pinag-aralan ni Senator Lacson, kinumpirma niya nga, tama nga. Mayroon talagang budget insertion. So inamin na ni Senator Lacson, kailang yung kickback daw na 25% or that's 25 billion, nagdesisyon ang Blue Ribbon Committee chairman noon, hindi si Pangulong Marcos Jr. ang tumanggap. Ang tumanggap ng 25 billion kickback ay si Pangandaman at Yusek Bersamin. Pahayag yan ng Blue Ribbon Committee chairman eh. Nakakapagtaka, ni minsan hindi man niya tinawag, hindi niya inimbestigahan, Pangandaman, Bersamin, wala. Kaya ang daming nadismaya kay Senator Lacson. Kaya maraming nagsasabi na cover up, cover up, cover up, cover up. So yan, sangkot. Hindi na imbestigan. Ngayon, binigyan ng posisyon. Wow naman. So ano ngayon, maipagmamalaki nila SONA ngayong July 27. Mahiya naman kayo. Yung dating DBM chief, may bago ng posisyon ngayon. Siya ng CEO ng only Islamic Bank in the Philippines. Mahiya naman kayo. Yung dating DPWH secretary, hindi na ikukulong. State witness na lang siya. Yun ba yung ipagmamalaki nila sa kanilang SONA? Mahiya naman kayo. May napakulong na tayo. 3 senador. Na-involve sa korupsyon. Jingo Estrada, Marcoleta, Revilla. Palakpak sila ngayon. Kailan? Ang mga mastermind. Nakasuhan ba? Nakulong ba? Wala. Except kay Saldico. Kinasuhan ko no kailang
bago kinasuhan, pinatakas muna. Kaya safety na siya sa abroad kung nasaan siya. So maligaya ba kayo mga kaibigan sa ginawa ng administrasyong ito sa pagpapanagot sa mga sangkot sa nakawan, pinakagrabing nakawan sa ating bansa? Hindi ako satisfied. Dismayado ako. Kaya isa ako sa mga milyon Pilipino na I can say, budol! Itong gobyernong ito, budol. BBM, budol man. Ang galing niyang magsalita, ang galing niyang mangako. Kailang kabaliktaran lahat ang kanyang sinasabi. Kaya negative 27%. Tatlong matino. Credible survey groups, SWS, Pulse Asia, at saka Publicos Asia. Ano yung rating ng Pangulo? Negative 13, negative 15, negative 27. Dahil sa mga ginagawa nito. Nagmayabang pang Pangulo. Siya lang daw ang Pangulo na nag-expose ng anomalya sa korupsyon. Siya lang daw ang Pangulo nagpaimbestiga. Siya lang daw ang Pangulo na nagpakulong. Yan ang kanyang pagmamalaki. Trabaho daw siya ng trabaho. Ang sipag daw niya. Bakit ang sipag niya hindi ma-appreciate ng nakakarami sa taong bayan? Bakit negative ang kanyang net satisfaction or trust rating? There is something wrong sa pamamahala ng Pangulo natin ngayon. So, congratulations po, Secretary Amina Pangandaman. Tingnan nyo 1,400 ang nag-react, 989 ang tumatawa. 333 lang ang nag-like. So, halos 85% tinatawanan. Basa tayo sa mga comments. Kay Kenho Brina, dyan mo na pinuhunan ang naporsyento mo, madam. Noel, Bangko Peligroso, Luchi, binigyan agad ng pwesto. Nako, King, may pera kayo. Kunin nyo na. Malaking opportunity dito para mapaspalawak. Ha sa mga nakareceive ng maleta. Bakit di ito kinasuhan? Yes. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako diri sa balay ni Nick Jan Andamon nga taga Barangay Tikalaan, Purok 3, San Alahay, Talakag, Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop nga mga dagko na og buslot. So muna ni ang pag-atupan karon sa gitabang nga yero sa iya ha. Mga dagko na gyud og buslot. Og muna ni ang gitabang nga yero nga napulo kabuk nga digis nga iatop karon.
karon naman na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga hero. So napulihan na gyud ang ilang atop. At sa sin nga napulo nga pulo pud ka tuig ni among gapuyo nga sirig ulan-ulan ba. Salamat yun sa Ginoo nga itutok kayong kasing-kasing nga naghatag aning sin. Daghan salamat sa inyo tanan. Salamat sa nag-sponsor ani hinaot pa unta nga daghan pag ang inyong matagaan ani nga inyong gihatag nga sin. Salamat Salamat ka. sa inyo sa Salamat. naghatag ani. Salamat. Thank you Lord. Thank you. Salamat.